Stock Market Weekly Update, where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So this one is for August 24 to 28. Tightening pressure versus high yield resilience. So kanina, lumagapak ang Philippine stock market. Na-wipe out yung kanyang year-to-date gains. So bakit? Madami nangyari ngayon. So Moody's, isang rating agency, dinowngrade niya na naman yung growth outlook ng Pilipinas. And then interest rate hike, no? Nangyari na ata or ina-anticipate pa lang, pero there's a big chance magre-rate hike nga. Okay. Ito nga, no? So nag-rate hike nga sila. Okay. Now of course, interest rate hike, gravity yan ng stock market. So ayaw yan makita ng equities market kapag kakaroon ng interest rate hike. Kakaroon lagi ng reaction. Yung capital nagiging expensive, therefore yung expected future profits and cash flows ng mga businesses, especially yung mga malalas umutang, bumabagsak, okay? Or bumababa. So PSEI experienced sustained selling pressure. Diba? Closing down 6,000, a drop of 2% in a single day. PBM, anong gagawin natin? As market participants traded cautiously ahead of and reacted to the BSP Monetary Board decision. So, malas pa rin talaga yung inflation rate sa Pilipinas. Middle East tension, tapos yung sunod-sunod na bagyo, no? All of that. Yan, no? Mag-introduce ng inflation pressure. Of course, ang hina pa rin ng peso against the USD. So, the central bank, 25 BSP rate hike, bringing the target reverse repurchase rate to 5% to combat persistent inflation. So, nag-close din actually yung peso at an all-time low, no? 61.88. So, higher interest rate environment has compressed valuation multiples across broader equities, driving selective capital flows primarily into defensive. Wala kang capital rotation, meron pa. Puro sell kanina eh. Diba? Into defensive cash flow generators like power utilities and actually, ayaw nang ma-rate yan, no, interest rate hike. So, meron mga sell down dyan na ma-rate. Key factors and market watch, ayan, rate hike, foreign outflows and foreign exchange. Ayaw na nila sa Pilipinas. Ay, BBM, anong gagawin natin? Sabi siguro nila eh. Hanggang kailan ba yung ganito? Ganon. So, sector divergence, industrial, services, property. Siyempre, mga no? Especially the property sector. Wala sumutang yung mga businesses dyan. Okay, sharp decline. While power, infrastructure, and utilities showed defensive holding power. Nag-hold ba sila? Alam ko, sell eh. Interestingly, kanina yung mga nag-share buyback, no? ICT, no? Share buyback. So, dami niyang binili, 400,000 na bibili, no? Ano pa? Manila Water. Di ba? Namili, namakyaw. Ano pa? Wala pa ata, no? Pero may mga ibang news, may mga insiders na namili. Okay. Now, silipin muna natin yung commodities. So, crude oil, still, mataas pa rin, no? 80 plus. Gold, medyo nag-correct lang, pero doon pa rin yung rebound niya. Okay, close to 4.6. Coal, wala pa rin sentiment, 131. And then nickel, so doon pa rin, no? Flattish.
So, year-to-date performances ng mga tinatrack ko. So, PSEI on the red. Negative 0.8%. Na-wipe out yung kanyang ano, no? Parang nagpa 5%, 6% na to eh. Parang a few weeks ago eh. Ganun lang, na-wipe out na naman. Meanwhile, Nasdaq, no? Nagko-collect na sila ng mga nakarang araw. Ngayon, nagre-rebound na naman. Kaya ang dami ngayon, ano eh, talagang nagpro-promote ng ano eh. Diversify nyo kasi yung portfolio nyo, di ba? Ba't pa kayo nagtitiis sa Philippine stock market? Pwede naman kayong global, ganon. Laki din ngayon ng kinikita ng mga ano na yan eh, no? Yung mga, mga asset managers ng mga ganyan, mga global funds, no? 1%, 1.5%, 2%, no? Per year. Sarap naman. So, Nasdaq, 17%, S&P, 13%, nagbubular na naman sila. Pa-rebound lahat eh. Ayun o, Southeast Asia, rebounding, international, 16%, total world, 14%, and my personal dividend retirement portfolio, nagpa 5% na to, no? Like, a few weeks ago. Nagre-retreat din siya recently. So, may problema, no? May problema sa Pilipinas. BBM, anong gagawin natin? So, talagang very bad sentiment ngayon yung Pilipinas, Philippine stock market. So, still in-outperform ko yung PSEI, underperforming all other indices. Pero since 2021, sa ngayon, nag-underperform ako kay QQQ, no? Pero, hindi pa tapos yung taon, di ba? Malay mo bumawi. Malay mo may ginagawa pala si BBM, di ba? So, tapos na yung earnings season, no? Q2. I believe, napag-submit na yung iba, or halos lahat. Yung iba, na-penalize. Like the Villar companies, no? Hindi lang sasubmit. Anyways, ito na, no? Number 1, ICT. Outperform the broader index on strong outperform eh. Sinasell nga recently eh. Diba? Ayun, no? So, gumawa na siya ng share buyback, no? To protect some downside. MPI, wala na to. Istorya eh. Nag-delist na nga yan sa stock market. So, MER, sustained solid buying interest as demand for power generation and distribution remains insulated from macro rate hikes. Wala nga eh. Puro sell nga kanina yan, no? Oh. Ang lakas pa rin ng selling pressure niya eh, oh. So, nagko-correct na siya ng 30%, no? From the top. Parang sarap niya na. Alam ko, may mag-online na dyan. Terra Solar Phase 1 eh. Yun nga lang, bad sentiment because of the, yung di-discuss na, yung system loss. BDO. Diba? So, kumusta yung mga banking sector? So, in the past, gustong-gusto nila yung mga ganyan. Diba? Para bumalik yung margins nila sa kanilang, interest margin. However, kung rate hike tapos naipit yung mga businesses, baka hindi sila magbayad ng utang nila, di ba? And biglang pumitik yung mga NPL ng mga bangko. So baka yung mga ganyang rate hike, baka sa halip na mag-grow sila, baka maging detrimental na yan sa kanilang growth, no? Yun yung titignan sa banking sector, especially sa Q3. So video, nag-react ko, ayaw niya, pangit. Ayaw na namin ng rate hike. Ito pa, isa pa, BPI, quality balance sheet. Ay, quality siya yung may pinapahit na balance sheet dyan eh. May pinakamagandang balance sheet sa Big 3, si MBT, followed by BDO. Si BPI nga yung mas medyo naipit eh. But still, trade siya, no? Premium na price to book. And hindi nag-react yung stock price niya kanina, oh. Diba? TEL, strong enterprise data and fintech asset revenue provide fundamental support over debt heavy. Ayan, yung mga apektuhan talaga yung mga malakas umutang like telco,
Pero nagbabawas na kasi ng mga capex tong mga to. So, maybe may pang-support talaga sila. Pero, ano pa rin, no? Sell, sell, sell. Ayan, no? SM. Core retail foot traffic remains steady. Broader conglomerate holding face mild margin compression. So, SM may mautang din to na ay ayaw din niya, no? Sell, sell, sell din talaga lahat eh, no? Ali, eto na. Higher interest rate benchmark poses temporary. Anong temporary? Bagsak. Sunod-sunod nga yung quarter nila, bagsak eh. So, sakit sa ulo nila to. Kasi nga, may malaking exposure din sa utang yon kasi nga property sector. So ayan, no, sell, sell, sell. AC, sapat to, no? Continued portfolio optimization to renewable energy na ASEN, laki din na utang nun eh. And logistics offsets cyclical exposure into real estate. So, kumusta si AC? Nagrally pero wala, sell, sell, sell na naman, no? Magrarally ng konti tapos sunod-sunod na sell. P-Gold, first half net income beat consensus expectation. Essential consumer staples demand shields operation from inflation. So maganda yung Q1 nila pero nag-slow down sila actually sa Q2 and ito na rin to, no? Sell, sell, sell na rin yan, no? So walang takas. How about mid cap and small cap? NIKL benefited from selective interest in global metal price bounces and export earnings. So maganda yung Q2 ng mga nickel stock. Mag-continue kaya siya sa Q3. So ito medyo hindi pa na-wipe out yung kanyang upside sa sa current month. SCC, strong dividend yield. Parang hindi na ito mamimigay ng dividend yield this year eh. Di ba? Give up na nga sila sa kanilang mining asset eh. So, ito rin, sell, sell, sell. Mukhang papalik na to sa niya, COVID lows, no? Or COVID days. Now, obviously, kung magde-declare man to ng dividend, significantly lower na yan compared to the previous years. Gawa nga ng parang halos tigil operation muna sila sa nilang mining asset, awaiting for winner sa call contract bidding. MY, nako, lain utang neto. Order book stays intact through rising debt servicing cost, shift analyst emphasis to project execution efficiency. So, very crucial yung execution sa mga ganitong klase ng business. Gawa nga ng sobrang laki ng utang neto. Pero pinipitik pa rin, no? Laki ng bilib nila sa execution neto. Ma-execute daw ng tama. Okay. Si Reit, top tier green asset portfolio continues to provide resilient lease yields. Di na nga tumatas eh kasi tagal na ng asset infusion neto eh. So, uy! Sinel-sell siya this month Actually, lahat naman natin ng How about yung ibang rate, no? Sir, sabi sa inyo eh, pag gumaganyan na interest rate hike eh. Ito, medyo resilient pero I think sell din yan. M-rate na lumagapak na. Ito rin, no? Sell. So, A-rate, commercial office, occupant stability, supports steady distribution dividend. So, kanina, no? Medyo karoon din siya ng selling pressure. So, Globe, another telco na, utang. So, mayari din siya dyan, no? Sa mga interest rate hike. So, na-wipe out na yung rally na ginawa niya. Ito yung, optimism sa GCash IPO. Wipe out. Monde, core staple foods volume remains stable, mitigating cost pressures through pricing adjustment. So, kumusta yung mga consumer staple? Wala din, pero medyo sideways. TMC, diversified earnings streams across energy and water distribution offset localized construction delay.
So DMC matatamaan lang yung ano niya, no? DMCI Homes, pero ayan, no? Medyo may ano pa rin, may buhay. RRHI wala na to, nag-delist na. Avoitis Power, power generation, portfolio expansion continues to capture baseload energy, supply contract. So Avoitis Power, ayun, no? Medyo buhay pa rin yung kanyang ano, stock price. Global and regional market pulse. So, Federal Reserve and US Treasury yields. So, yung bond yield daw ng US continues to swing to dictate regional market risk appetite, keeping emerging market central banks on high alert to defend domestic currency. Wala na. All-time low nga yung peso eh. So, dyan pa rin yung Middle East tension, close open na Strait of Hormuz, elevated due to geopolitical supply friction. Regional Asian bourses na parang Pilipinas nga lang ngayon yung ano. Pilipinas lang yung pangit yung sentiment, yung ibang kapitbahay baka okay, no? Mixed trading persisted across Southeast Asia as regional markets digested central bank tightening cycle. So, forecast for next week. Testingin daw yung 6,000 na ano. Hindi ko mag-bounce back din yan. Hindi ko masyadong overreaction lang yung interest, we should na interest rate hike. Hindi ko mag-bounce yan, no, in the coming days. And ano kasi yan eh, parang sumabay siya sa ano, mangyayaring MSCI rebalancing. So, feeling ko magbabounce yan in the upcoming days. Bargain hunting may trigger short-term technical bounces on heavy oversold blue chips. Na ang dami nga ngayon eh, sell eh. Sarap mamili eh, no? Rotation into cash generative dividends. Syempre pag ganyan nalagapak yung market, walang sentiment. Posisyon ka muna sa mga di ba? Mga dividend paying companies. Tanggap ng dividend, then reinvest mo, then eventually yung sentiment bumabalik yan, no? Institutional capital will likely accelerate rotation away from capital intensive cyclicals into cash rich power utilities, REITs and telecom operator. REIT siguro pwede pero baka antayin pa na yan, no? Karoon ba siya ng konting selling pressure bago may mga promotion? Meanwhile, yung mga telco, I think bugbog na sila, no? Kasi pag bumaba pa sila, especially tel, mag-yield na yan 10% eh. Possible eh, no? And number 3, FX Stability Watch. Nako, mukhang magre-record breaking na naman si BBM, no? 62. Mag-close ang peso, no? 62. Namumuro na naman sa bad sentiment ang Philippine stock market. So, dahil na naman siguro giyakan dyan, no? Sell. And maybe, a lot of the investors ngayon sa Pilipinas, they are thinking of diversifying, no? Or buying into global na okay lang, pera naman nila yon. It is what it is. Pero ako, I'm sticking with Philippine stock market because I think nandito yung opportunity, no? Not on the short term, or I should say, hindi siya magmamaterialize in the short term. Pero in the long term, I think, kung ano yung stock market na binubugbog, nandun yung di ba? Nandun yung mga may magagandang valuation and juicy dividend yields.